Sige mga tao, bago ko ipakita ang video ng isang woke na babae, ilahad ko muna ang mga pangunahing kwento ngayong linggo, okay? Dalawang mananalakay na Syria na iligal na pumasok ditong nakakulong ngayon dahil sa gang rape ng isang dalagita. Sinasabing mga doktor, inhenyero at negosyante raw ang dalawang ito. Si Dilgash Adil, 32, ay nilasing ang 18 anyos na babae, pinainom ng alak hanggang malasing. Pagkatapos ng sexual na pag-atake, inimbitahan pa niya ang kaibigan niyang lalaki. Isa pang asylum seeker, si Dr. Mohammed Abdul Salam, 28, para gahasain din ang dalagita. Tingnan natin ang lalaking ito. Isang puting brito na babae at ang kanyang batang anak na babae ay napilitang magkubli sa isang kwarto matapos silang salakayin ng 5 Muslim. 5, isipin mo. Isipin mo yon. Nakatira ka lang sa bahay mo. Ayos naman ang buhay mo. Pero bigla na lang, may 5 Muslim na umakyat sa bakod at pilit na pumasok sa bahay niya bandang 2:00 o 2:05 na madaling araw sa Dayton Road, Huddersfield. Apat ang inaresto ng pulisya sa lugar ng insidente habang 2 ay nagtago sa banyo. Kaya nila madaling napasok ang bahay niya. Isipin mo, nakabarikada siya sa loob. Nagbarikada siya. Isang tumakas, isa pa ang di pa nahuhuli. Isa ang nakatakas at di pa nahuhuli. Natagpuan ng itak sa loob. Si Rehan Salim, 19, ay umamin at hinatulan ng 26 na buwan sa institusyon para sa mga kabataang nagkasala. Bakit sa institusyon para sa mga kabataang nagkasala? 19 na siya. Patuloy pa rin ang kaso laban kay Mohammed Amin at hindi pa inilalabas ng pulisya ang mga pangalan. Nangyari ito nitong nakaraang linggo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang video ng isang woke na babae na nagsasabi kung paano. Kailangan daw ng Britain ang mga illegal na migranteng mula sa mga kulturang third world. Hindi ko alam kung kailan nilooban ng mga illegal na migrante ang bahay niya. Sinong nakakaalam? Baka may kakaibang hilig siya. Sinong nakakaalam? Pero kapag Siyempre sila naman, na ang ang Hamas kinikilalang ay mga gobyerno terorista. Ang Al-Shabaab ay isang teroristang organisasyon at ang Taliban ay itinalagang teroristang naman kaming organisasyon kinalaman ayon sa dyan. kanila. Hindi lang nito hinihikayat ang Taliban na magpalaya pa ng mas maraming migrante dahil makakakuha sila ng benepisyo mula rito, kundi may 2.1 milyong Afghan na pinalayas mula sa Pakistan at Iran ngayong taon lang. Kung ang isang bansa na may kakaunting oportunidad sa ekonomiya tulad ng Afghanistan ay kaya pang tiisin ang panibagong dagsa. Tulad ng so ano at anong klasing bansa, bakit natin ito pinapansin? Kung ang Afghanistan ay isang bansa tulad ng Sweden, oo. At kapag sinabi kong Sweden, ang ibig kong sabihin ay mga katutubong Suweko. Alam mo, kung ang Afghanistan ay may kultura ng Sweden, alam mo, mga feminista, moderno, progresibo, mapagparaya, masigasig sa negosyo, sige nangga? Pero hindi naman ganun ang kaso. Hindi naiintindihan ng tanga na to yon. 99% ng mga Afghan ayon sa Pew naniniwala sa Sharia na ang mga babaeng katulad niya dapat nakakulong lang sila sa bahay. Ang mga babaeng katulad niya ay hindi dapat pinapayagang lumabas ng bahay. Uulitin ko. 99% ng mga Afghan, sabi ng Pew. Hindi ako ang nagsasabi nito. Naniniwala sila sa Sharia law. Kaya ang mga babaeng tulad niya ay hindi dapat lumalabas ng bahay. Hindi dapat mag-aral ng lampas elementarya ang mga babaeng katulad niya. At sa tingin ko, kukunin din nila yon. Walang high school o degree sa universidad. Ang mga babaeng katulad niya ay hindi man lang pwedeng umupo sa harap ng mga lalaki. Hindi sila pwedeng lumabas ng bahay. Ano sa tingin mo mangyayari kung magdala ka ng 1 milyong Afghan sa Britanya? Itong mga hangal na babae, literal nilang ibinabagsak tayong lahat dahil sa kanilang matataas na ideal. Kahit anong woke na kalokohan ang iniisip nila sa kanilang siraulong mga utak. Habang niluluto nila yan, pinapatay nila tayo. Nakakalimutan na natin ang pagiging tao ng mga taong ito. Rock you sa pagiging makatao mo. Mga tao Sandali sila, lang, alam kong hindi mga sila tao mga sila. numero. Oh, may mga numero. Nasa mga Alam papel, kong may mga taong natutulog sa kalsada dito habang may mga galing Afghanistan Paano mo na naman nakatira naisip sa na 4-star magkapantay ang hotel. dalawa? Magkapantay sila. akala mo may migranteng nag-aabang lang kunin ang pwesto. Ano pa ba ang mangyayari? Palaging limitado ang mga mapagkukunan. Ano o sino? Iyan ba ang tinuturo sa mga universidad natin? Oo, totoo. Hindi nila gets ang ekonomiya dahil karamihan sa kanila komunista. Laging may limitadong dami ng mga mapagkukunan. Laging may limitadong dami ng pabahay, limitadong dami ng benepisyo,
at mga buwis na maaari mong ipamahagi sa mga tao. Laging may hangganan ng dami. Kahit ang pinakamayamang bansa ay may limitadong mga mapagkukunan. Kaya kapag dumami pang tao, 1 milyon, 2 milyon, kung gusto mong papasukin lahat, papasukin mo. At yon ay 2 milyong Afghan lang. May mga Syrian, may mga Moroccan, at marami pang iba. Mga Muslim na ayaw manirahan sa mga bansang Muslim. Gusto nilang iwan ang mga bansang Muslim at lumipat sa mga Kristiyanong bansa tulad ng Inglaterra. Pero may problema ka ng limitadong mga mapagkukunan. Anong gagawin mo? At sabi niya, anong ibig mo sabihin? Hindi sila kukuha o kakain mula sa plato ng iba. Oo, gagawin nila. Inuna ng pamahalaan Pinaghala Britain mo ang ang mga dalawang pangangailangan ng mahalagang ko sa mga bangka patawid ng channel kaysa sa ang mga pangangailangan ng mga Britain Sa na tingin ko, dekadang tao sila. nabigo. Tara, Kasi tumanggap tayo ng ilang pero tao. Bobby, Pero Bobby, pasensya na. Pwede ko bang? Tayo ba ang inaasahan na mag-alaga para sa buong? Oo, pero tayo yata yun. Tingnan mo, nakakagulat. Hindi ko alam kung anong sinabi niya doon. Pasensya, pwede ko bang putulin si Bobby? Tayo ba ang inaasahan mag-alaga sa buong? Pumunta tayo at nakipaglaban sa tingnan isang mo, digmaan pinakita dahil na doon. noon nang sinakop natin ang mga bansa gaya ng Iraq, Libya. Tama ba? Na hindi tayo dapat makialam sa ibang bansa at kung paano nila gustong Kung hindi pa naman pamahalaan ito ang ang mga kanilang bunga bansa. ng iyong mga Gusto ginawa. nilang pamahalaan ang kanilang. Bunga ng iyong mga ginawa. Kaya kailangan kang parusahan dahil pumasok ka sa Afghanistan at Iraq. Kung ang bansa ko naman ay nagkamali tulad ng Australia na sumama rin sa Afghanistan at Iraq bilang kaalyado. Lubos na makatwiran ang pagpasok sa Afghanistan. Sa Iraq masasabi ko, sige, ayos lang kahit ano pa. Masamang desisyon na ginawa ni George W. Bush. Pero hindi ibig sabihin nun na pwedeng parusahan ng Australia, lalo na ng mga barbaro na ito, saan nyo nang pakiusap, papasukin nyo kami. Kailangan namin ng suporta. Ang hindi naiintindihan ng mga tanga na ito, paulit-ulit ko na itong sinabi dati. Ang ginagawa ng kanluran sa mga bansang ito ay wala sa kanilang kontrol dahil hindi nila yon kagustuhan. Sa pilitan yon para sa kanila. Kusang loob ang pagpapapasok ng kanluran sa kanila. O, kung kaya nilang tumigil, titigil sila. Kung kaya mong lumaban, lumaban ka. Magkita tayo sa larangan ng digmaan. Hindi mo kaya dahil di kayo nag-invest sa agham, teknolohiya at edukasyon. Abala kayo sa pakikipagtalik sa kambing. Ito ang resulta ng hindi pag-invest, hindi pagsabay sa panahon, hindi pag-aaral, at hindi paglikha ng unibersidad. Kayo at sila ang humaharap sa mga bunga nito. At saka, dagdag pa dyan, inisip nila ayos lang. Mag-jihad na lang tayo. Paliparin ang eroplano sa mga gusali nila. Nararapat lang nangyari sa kanila. Pasensya na pero hindi ako nagsasorry tungkol doon. Ginawa natin yon. Sige. Mga Iraqi, sinabi ko na yan dati. Hindi ko maintindihan bakit galit ang mga Muslim sa kanduran dahil inatake ang Iraq. Samantalang malaya na kayo mula kay Saddam Hussein. Kung hindi sinalakay ni George W. Bush ang Iraq, baka hanggang ngayon, ginagahasa pa rin ni Uday, anak ni Saddam, ang mga anak niyong babae na kilala sa pagpunta sa mga kasal. Mga kasal ng tao. Siya mismo ang nanggagahasa sa mga babae. Ginagahasa niya ang mga nobya sa harap ng buong pamilya nila. Ikinuwento ng mga Iraqi ang mga kwentong ito. Kaya alam mo, hindi ito mga bunga ng mga ginawa mo. Hindi, pwede mong sabihin, voluntaryo ito sa parte ng kanluran. Pwede lang nating sabihin, hindi, pasensya na. Boom, boom. Hindi ko sinasabing barilin sila. Ang sinasabi ko, barilin ang mga bangka. Palubugin ng ilang bangka. Iligtas ang tao pag lumabas. Ibalik. Tapos di na pupunta. Yun lang. Voluntaryo yon, di nila magagawa. Bansa nila, paraan nila. Kung hindi ganon. ito ang bunga ng ating ginawa. Una niyang sinabi, mga ginawa mo. Ngayon pinalitan niya, mga ginawa natin. Hindi naman natin ginawa. Hindi mo dapat sabihin iyo ang Inglaterra. Iyan ang ginawa natin. Nabubuhay tayo sa resulta ng 14 na taon ng kalupitan. Ito ang naging bunga ng ating ginawa. Pumunta tayo roon at diretsang sinabi na tutulong tayo sa kababaihan Hindi ka at pwedeng mga bata paulit-ulit ng na bumalik doon Afghanistan. sa kasaysayan. Pasensya ka na. Hindi, pwede ka natin pwedeng balikan ang pumunta. kasaysayan. Sinubukan namin ito. Ang kanluran ay bumalik at sinubukang palayain ang kanilang mga kababaihan. Sinubukan nilang magtatag ng demokrasya pero hindi yun umubra. Masyadong primitive, masyadong barbariko ang mga taong ito. Hindi sila maaaring magkaroon ng demokrasya. Bakit? Bakit nanatili ang Amerika doon ng 20 taon? Itinaguyod ng Amerika ang isang demokrasya. Sinanay ng Amerika ang kanilang hukbo, pinatatag ang kanilang mga institusyon, umaasang makakatayo sila sa sarili nilang mga paa. Pero hindi ito nagtagumpay. Bakit? Dahil tribo ang lipunan sa Afghanistan. Isa itong lipon ng tribong Muslim. Hindi ito tumatanggap ng demokrasya. Kaya nung umalis ang mga Amerikano,
Bumalik ang Taliban. Sabi ng iba, kabiguan daw ito ng Amerika. Para sa akin, hindi ito kabiguan. Dapat nagbomba lang sila ng tuloy-tuloy. Umalis. Pasensya na, babalik ako. Ipinambangan niyo ang mga eroplano sa mga gusali namin. Dinurog namin kayo. Pinatay ng Amerika si Osama Bin Laden noong 2011. Pinatay rin ng Amerika si Mullah Omar pagkalipas ng ilang taon. Mag-impake na at umalis. Huwag kayong magpadala ng mga tropang panlupa. Iyan mismo sinusubukang gawin ng Amerika sa Iran. Sinusubukan ng Amerika na durugin sila. Ang mga Iranian ay umaasa na mapatalsik ang Islamikong rehimen at maitayo ang demokrasya ron. Iyan ang kanilang inaasahan. Dapat magpatuloy ang Amerika sa pagbagsak ng bomba. Iyan ang dapat nilang gawin. Hindi mahalaga. Hindi obligasyon ng Amerika ang nation building. Hindi. Walang superpower sa kasaysayan na naging ganoon kamakatao sa mga kaaway nila, pati Israel. Pinatag ng Israel ang Gaza. Hindi obligadong itayo muli ng Israel ang Gaza. Sinasabi ko lang, sige, alam ko na ang gagawin nila, lalo na ng kanluran. Alam ko ring dadagsang pera sa Gaza at itatayo nila ulit yon. Sinasabi ko lang, hindi mo kailangan gawin. Walang makapangyarihang bansa sa kasaysayan ang gumawa niyan. Kaya bakit hinahayaan ng kanluran ang mga traidor na ito na i-gaslight kayo? Bakit? Sabihin mo, tumahimik ka, bruha. Pero kailangan natin matutunan ng mga aral. Harapin Kailangan mo natin ang matuto. kasalukuyan. Matutunan mo ang mga aral mula sa kasaysayan, Mike. Bawat kulay. Ang tanging aral na matutunan mula sa kasaysayan dito ay bombahin sila at umalis. Bombahin, guluhin lahat, Pakiusap, umalis. matuto tayo mula sa Sinasabi niya na kasaysayan sa ng totoo lang nakaraang kung tayo ay, 200 kung taon. pinaghihinalaan natin na ang pagpapabalik sa mga tao ay nangangahulugan ng sentensya ng kamatayan para sa kanila, kasabwat tayo. Yung masasama lang ang pinapabalik natin. O manhin yung masasama lang. Yung mga asylum seeker na nabigo ang aplikasyon o may criminal record, hindi tayo ganun. Tandaan, hindi natin pinapauwi lahat. Kapag may dumating, sinusuri sila kung may makatarungang dahilan. Mahigpit kong susuriin ang assessment system dahil marami sa kanila ay peking migrante. Kilala ko pa ang ilan. Hindi ko personal kilala ang iba sa kanila. Pero marami na akong nabasang pag-aaral at kwento nila. Maraming kaso na peke sila. May kilala akong isang lalaki sa Australia na nag-claim na bakla at humingi ng asylum dahil doon, Pakistani siya. Sabi niya, hindi ako pwedeng bumalik sa Pakistan dahil homophobic doon. Kaya nakuha niya kalaunan ng permanent residence. Sa palagay ko, wala pang isang taon matapos makuha ang permanent residence, bumalik siya sa Pakistan. Nagpakasal sa isang babae. Nag-apply ng visa para sa kanya. At pagkatapos, yung opisyal ng visa, kasi sinabi ng lalaki na yun sa isa pang lalaki na tinulungan ko na isang tunay na dating Muslim. Kaya ikinukwento niya sa akin ang kwento. Tinanong siya ng visa officer. Bro, ano nangyari? Di ba dapat bakla ka? Bakit ka magpapakasal? Bakit ka magpapakasal sa babae? Sabi niya, gumaling na ako ngayon. Bakla siya dati pero napagaling niya sarili niya. Kaya yun ang ginagawa nila. Karamihan ng mga peking asylum claim na yon sa Britain mula sa Pakistan ay dahil sa homosexualidad. Sinasabi nilang may homophobia sa Pakistan na totoo naman pero hindi naman talaga ganoon katotoo. Pero hindi naman talaga sila mga homosexual. Kamakailan may video kung saan isang babaeng immigration lawyer sa England ay nagsabing ihahanda nilang papeles ng lalaki, kukuhanan siya ng litrato sa labas ng gay club at kailangan niyang gawin ito. Halikan mo ang ilang lalaki para may ebidensya kaming bakla ka. Nahuli siya, alam mo na. Kung matibay ang kaso mo, pwede kang manatili. Ayos lang yun. Tatanggalin natin ang mga hindi magpapabuti sa lipunan natin Sige. at walang masama roon. Sa tingin ko, ang problema sa bangka sa channel, sa tingin ko, ay dahil sa dami ng ilegal na imigrante na dumadagsa ngayon na siyang nagpagising sa bansa na inaatake ang lipunan natin. Bansang ito, kailangan nating kumilos. Anong problema ng taong ito na parang tanga? Paano naging racist yon? Ang ganda ng cultural na argumento niya. Paano naging racist? Racist lang din yan kung panoorin niya at sabihing sexist ka. Sasabihin ko rin yan tungkol sa isang lalaki. May mga pumapasok sa bansa na binabago ang bansa natin. Kaya may karapatan tayong tutulan ito. Ang sagot ay makipag-usap sa Taliban sa Afghanistan na kung saan ay nakipagdigmaan tayo sa kanila sa alaala pa ng marami sa atin. Sa mga teroristang pumatay ng mga Briton, uupo ka sa mesa at tatanungin, Pero Matt, magkano ang gusto kilala mo? mo ang refugee. Patunay ito na dapat mong palaging baguhin ang isip. Oo. Noong araw, ang mga namumuno sa Israel na yon ay dating terorista. Ngunit kinailangan pa rin natin silang kausapin noon sa Palestina.
Lagi dapat handang Hindi ako sa magbago ngayon ng dyan, isip. pero sige. Panahon at paraan para praktikal na maglingkod sa interes At naging ng sariling maganda ang bansa. kinalabasan nun. Hindi ang mga bansa Hindi na ng ibang tao. inuuri ng Home Office. Di ko maintindihan. Ano ba pinag-aawayan dito? Dapat pumasok ang kanluran, ipapabangga ang mga eroplano sa mga gusali natin. Bubumbahin namin kayo ng todo. Tapos alis kami at bahala na kayo sa sarili ninyo. Kayo nang bahala sa pagbuo ng sarili ninyong bansa o kung ano paman. Yun lang, ganyan dapat mga pare. Hindi ko alam bakit sinasaya ng Amerika oras nila sa pagbuo ng bansa. Kalimutan mo na, ano silbi nun? Hindi naman sila mapapasalamat kahit kailan. Hindi naman sila magsasabi ng, salamat sa pagpapairal ng demokrasya gaya ng ginawa sa Iraq. Demokrasya na ang Iraq na yon at patuloy itong umuunlad. Hindi ito ang pinakamahusay na halimbawa ng pagbuo ng bansa. Pero mas mabuti na kaysa noong panahon ni Saddam. Tinuturing na terorista ang Taliban, kaya nila siguradong may nagbago sa kanila para magawa Tama. nila yon. Mga gawain sa ngayon. O baka div sila na ang namumuno ngayon sa Afghanistan, kaya tinatrato natin sila bilang namumunong otoridad. Yan ang kailangan mong gawin. Ano ang masasabi mo sa daan-daang mga sundalo na napatay sa Afghanistan? Ano ang masasabi mo sa kanila? Salamat sa kanilang sakripisyo. Nakakalungkot ang kanilang pagkamatay. Ngunit habang kinikilala natin ang kanilang paglaban para sa bansa, hinding-hindi makakalimutan ang kanilang kabayanihan. At sila ay lumaban para panatilihin ang mga pagpapahalaga ng kanilang bansa. Hindi natin bababuyin ang mga pagpapahalagang yon sa pamamagitan ng pagpasok ng mga barbaro. Ang mismo mga barbarong nilabanan nila. Ano ang masasabi mo sa layuning pinag-alayan nila ng buhay? Paano mo ito naiintindihan? Na may dangal, haharap sa pamilya at kamag-anak, at dahilan ng kanilang paglaban. Lumaban sila, namatay para sa malayang bansang maaari nating. Ano bang sinasabi mo? Diyos ko, yan ay isang. Iyan ay walang galang na argumento. Kadalasan, ipinapakita ng mga makabayan para saan namatay ang mga sundalong Australiano. Para saan namatay ang mga veterano ng ikalawang digmaang pandigdig? Para saan sila namatay? Hindi sila namatay para dito. Hindi sila namatay para dito. Tingnan mo ito. Ito ang Bradford. Namatay ba mga veterano at sundalo ng ikalawang digmaang pandigdig para dito? Iyan ba ang dahilan kung bakit sila namatay? Para masakop ng mga ito mula sa ikatlong mundo ang Inglaterra. Naku po, binaligtad niya ang argumento. Yung argumento na yan, hindi naman konektado. Wala namang saysay. Kaya Ayos. hindi ako, Sige, hindi kami talaga, at ito ay bumuo. talagang European Kami Union, sa kasama European ang Union, Alemanya, pareho kaming pangalawa. Pagkatapos na ikalawang digmaang pandaigdig, ganyan ang politika. Hindi ito tulad ng Magganap ng Alemanya solusyon matapos ang kasama digmaan. ang iba. Walang bagong Hindi lang bansa sa dahil dito. nakasanayan mong kasama. Hindi nagbago ang Taliban. Walang tinatawag na Taliban 2.0. Kung tutuusin, mas determinado pa sila ngayon, mas armado, mas may pondo, at ngayon ay may sarili na silang bansa. Ang Taliban ay laban sa kanluran. Oh, syempre. Oh, Sila ginagawa ang ating nila. mga kaaway. Oo, dapat may gawin tayo dito. Hindi natin sila dapat papasokin dahil 99% ng Afghan ay naniniwala sa Sharia at nais nila itong gawing batas ng bansa. Gusto nila yon. 18 buwan mula nang matapos ang digmaang Vietnam, binubuksan ng Estados Unidos ang kalakalan sa Vietnam. Natatakot ako na ang totoong. Nakakatawa na ganyan ang sinasabi nila tungkol sa Taliban. Pero kung titingnan mo, malalaking taga-suporta rin sila ng Hamas at pinupuri pa nila ito, sinusuportahan pa sa mga kalsada dito sa United Kingdom. Ngayon, sinasabi nilang di nagbago ang Taliban pero okay lang ang Hamas. Pinipili lang nila ang bagay sa argumento kaya pabayaan na lang. Yung mga individual na hindi dapat nandito, hindi mahalaga kung saan sila ide-deport. Kailangang ayusin kung saan sila ide-deport. Ganyan ang realidad na yon kahit sa Afghanistan o Eritrea. Hindi tapunan ng UK, hindi talaga. Hindi nyo pwedeng tanggapin lahat ng tao mga pare. Kagaya ng sabi ko, ang pagbibigay ng asylum sa inusig, gumana naman yon. Bago pa naabuso ang sistema noong 2025, kaya bago mag 2015, bago pinapasok ni Angela Merkel ang milyong-milyong tao sa Europa. Bago yon, dati, bawat bansa sa kanluran ay mahigpit lang tumanggap ng mga tunay na asylum seeker, mga 1.5 daan lang, gaya ng nararapat. Sinusuri namin ang bawat kaso ng ilang buwan. Isa, alam mo ba ang aktual na proseso ng pagsusuri para sa totoong asylum seeker na dumadaan sa tamang legal na proseso? Maaring tumagal ito ng 3 hanggang 4 na taon. Kilala ko ang ilang dating Muslim. May kilala akong ex-Muslim. Matagal na siyang naghihintay na mailipat sa Canada.
Dating Muslim siya mula pa noong 2017. Halos 10 taon na. Nakuha na niya ang visa at lahat ng kailangan. Pero siya ay ganun talaga katagal ang proseso. O ang isa pang opsyon ay sumakay na lang sa bangka at yun na. Sabihin na lang, "Uy, ako ay isang asylum seeker." Yun lang. Naabuso ang sistemang ito. Bago, 2015, gumagana pa ito. Dahil kaya mong tumanggap ng 100, 150, o 1,000 asylum seeker. Dahil lehitimo sila, mas mataas ang tsansa nila makapag-integrate at ma-assimilate. Pero dapat talagang alisin ang mga woke na babae. Para silang nagpapakamatay at gusto tayong isama sa pagbagsak nila. Sabi ko, pasensya na. Hindi ko naman sinasabi na kailangan natin siyang ipa-deport. Isa siyang talagang westernized na babae. Oo. Pero dapat nating gawing hindi na siya mahalaga.